Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadiboto. Nalalapit na naman ang kapistahan ng Poong Jesus. Ngayong taong 2020, ating pinagnilayan ang temang Iba't Ibang Kaloob. Salamat, Panginoon. Isang debosyon. Misyon, kaloob sa Tungo sa isang misyon. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ngayong darating na Translasyon 2021, ang ating katisismo na pagninilayan ay ang ika-10 utos. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas, inaanyayahan ko po kayong paghandaan at pagnilayan ang tema natin na huwag kayong matakot, si Jesus ito. Ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 14, verses 22 to 32. Sa tagpong ito, makikita natin kung saan ang mga alagad ni Jesus ay nasa bangka at sa kalagitnaan ng lawa ay sinasagpo ng mga alon dahilan para sila ay matakot. Dumating si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dito nagpakilala si Jesus at nagsabi sa kanila, huwag silang matakot. Si Jesus. Matapos natin pagnilayan ng iba't ibang logo na ipinadala sa amin, aming napili ay ito. Pagmamahal namin sa bawat tao, ibang daang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon.
taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Ang logo para sa Translasyon 2021 ay hango din sa logo na ginagamit natin para sa ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Narito naman ang mga paliwanag at detalye na makikita sa ating logo. Ang araw ay sumisimbolo sa panibagong simula. Sa bawat paglubog, muling sumisikat ang araw. Hudyat ng panibagong simula. Sumisimbolo rin sa pagkabuhay ni Kristo na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa ating lahat. Ang alon ay kumakatawan sa bawat pagsubok na ating kinakaharap. Sa bawat unos at hangin na umaampas sa mga buhay natin, laging naririyan si Jesus upang magpatigil at magpakalma sa atin. Ang kulay asul na ginamit ay nangangahulugan ng makapangyarihang pagpapagaling ni Jesus na sumisimbolo sa tubig na ginagamit din sa pagbinyag upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos. Ang galleon ship. Noong 1606, ang ribulto o imahin ng Poong Jesus Nazareno ay lulan ng isang barko mula sa Acapulco, Mexico, ay dumaong sa ating bansa. Tulad ng mga alagad na nakasakay sa bangka, ay nagpakilala sa kanila sa Jesus. Gayon din naman, nagpakilala sa Jesus sa ating lahat. 500 taon na ang nakakalipas at magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay sa atin ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Ang iktus, isang hugis isda na ginamit noon bilang isang simbolo ng mga Kristiyano na hango sa salitang Griego. Binibigyang kahulugan nito ang salitang Jesucristo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Ang kulay pula sa loob ng iktus ay sumisimbolo sa lahat ng Kristiyanong naging martir sa pagsunod kay Kristo. Hindi naman, sumisimbolo ito sa dugo na inialay sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ang kulay pula ay simbolo rin ng apoy at ng banal na Espiritu Santo. Ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ang siyang sentro ng ating logo. Walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. Ang dahilan kung bakit tayo isang deboto, kung bakit tayo nagtitipon sa pagdiriwang na ito. Nagpapaalala ito sa lahat na ang Poong Jesus Nazareno ay lagi nating kasama sa bawat paglalakbay. Lalo pa sa panahon ngayon ng pandemya na ating kinakaharap. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Anumang alon at unos na ating kinakaharap, lagi siyang handang sumaklolo sa atin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Mga salitang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayong Translasyon 2021, asahan natin ang malaking pagbabago sa pamamaraan ng ating pagdiriwang dahil na rin sa pandemya dulot ng COVID-19. Hangad natin ang mas ligtas na pagdiriwang kung kaya't dapat nating isaalang-alang sa ating mga paghahandang gagawin ang mga protocols na ipapatupad ng Interagency Task Force. Patuloy tayong magdasal na mawala na ang virus na ito bago o kaya naman ay magkaroon na ng vaccine upang mas makapagdiwang tayo ng buong sigla sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Hihingin namin ang inyong buong pakikiisa at malawak na pangunawa sa mga pagbabago ating mararanasan sa Translasyon 2021. Taglay ang ating buong pagtitiwala at pananampalataya, walang anumang virus ang makakapigil sa atin na magpasalamat, magpuri at magdiwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Antabayanan po ninyo ang mga susunod na mga gawain kung paano natin ipagdiriwang ang mahalagang araw ng January 9, Translasyon 2021. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Reverend Father Douglas Badong. Mabuhay po kayong lahat. Magkaroon nawa tayo ng mas mapayapa at ligtas na Translasyon 2021.
Viva Poong Jesus Nazareth! Magsitayo po ang lahat. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng Poon, tunay ang ganda. Sa kanyang harap, kamangha-mangha. Sa kanyang harap, tayo'y magpunta. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang hahaon?
Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at papawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Malamang marami po sa inyo ang nakarinig na ng balita na kung saan ay sinasabing kanselado ang Traslasyon 2021. O mamaya, pag-uwi ninyo, mapapanood nyo sa mga balita, sa mga report ang tungkol dito. Ang kinakansela lang po ay yung prosesyon mula Luneta hanggang dito sa Quiapo, yung tradisyon natin. Dahil nga sa sitwasyon natin, mahihirapan tayong gawin iyon. Bagamat iminungkahi namin yung ilang gawain, pero isa ito sa imposible sa ngayon. Ang sabi naman po ni Mayor, kung bubuti ang ating kalagayan, pagdating ng January o ng December, po pwede pa rin makalabas ang Nazareno kung bubuti ang ating sitwasyon. Kaya nga dapat tayong magpatuloy pa rin na magdasal na kung ipapahintulot ng Poong Nazareno mismo, mangyayari ito. Pero kailangan natin makita ang sitwasyon. Hindi tayo pwedeng react lang ng react. Hindi tayo po pwedeng sabi, hindi, deboto kami, dapat ilabas yan. Kasi kailangan natin iniisip din ang kapakanan ng bawat isa. Ayaw ng Poong Jesus Nazareno na mapahamak ang kahit sino sa atin. Kasi mawawala yung purpose ng kanyang pagdating. Ang gusto niya, pagalingin tayo. Ang gusto niya, tulungan tayo at iligtas tayo. Kailangan din natin unawain
ang sitwasyon. Malinaw po ba? Hindi po pwede ang prosesyon na nakagawian natin, pero hindi ibig sabihin walang traslasyon. Hindi ibig sabihin walang pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Malinaw po ba? Pumalakpak nga po yung naliliwanagan. Tuloy pa rin yan, ha? Tuloy tayo sa kapistahan. Sabi ko nga, sa videong napanood nyo, walang anumang pandemya, virus, ang makakapigil sa atin para magpasalamat, magpuri sa Poong Jesus Nazareno, lalo na doon sa araw na itinilaga natin, na ibibigay natin ng buong buo ang ating pagpapasalamat. Okay, kaya nga, maganda rin, kaugnay ng ating pagdiriwang at ng Ebanghelyong ating narinig. Sabi ni Kristo sa kanyang mga kausap, sa mga tao na nandoon, hindi lang Pariseo, hindi lang Iskriba, kundi lahat na naroroon. Mararamdaman mo yung, paano ba? Naiinis ba si Jesus? Nangihinayang ba si Jesus? Diba? Kasi sabi, sa unang bahagi parang pinupuri niya yung narating ng tao, yung improvement ng tao. Sabi, magaling na kayo ngayon kasi kaya nyo nang hulaan yung nangyayari. Pag sinabi nyong uulan, uulan. Pag sinabi nyong aaraw, aaraw. Nakikita nyo yung palatandaan sa paligid. Ang galing nyo na. Pero sabi doon, may tanong, bakit hindi ninyo nababasa ang kasalukuyan? Sino ba yung nasa kasalukuyan? Kaharap na nila. Si Jesus mismo. Na ibinigay naman, alam na nila yung palatandaan, pinag-aralan na nila ito, itinuro na ito sa kanila noon pa. Makakalakad ang pilay, makakarinig ang bingi, makakakita ang bulag o kung ano paman. Ito yung mga palatandaan na mismong si Jesus ang nakakagawa at gumagawa nito para sa kanila. Pero hindi pa rin nila kinikilala si Kristo. Maganda po yung punto na yun yung bahagi na yun na para bang noon pa lang ang layo na ng narating ng karunungan ng tao. Ang layo na ng in-improve ng tao. Pero bakit yung mga simpleng bagay hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan? O kung hindi man maunawaan, ayaw nila talagang unawain. Ngayon, maganda sa panahon natin ngayon. Tingnan natin itong mensahe ng Poong Jesus Nazareno. Kung babalikan natin, dati punong-puno tayo dito dati. At maraming kwento tayong naririnig na talagang araw-araw, wala kang palyang pumunta ng dambana ng Poong Nazareno. Araw-araw, oras-oras, kaya mong magdasal. Linggo-linggo, walang palya yan. Aatin ka talaga ng misa. Simple lang ang buhay mo noon. Pero kahit simple lang yung buhay mo noon, nakikita mo yung kahalagahan ng relasyon mo sa Poong Jesus Nazareno. Kaya nga kahit umulan, uminit, mag-traffic, mag-welga, pupunta ka dito. Tingnan natin, bakit may mga tao, sana hindi kayo yon, sana hindi tayo yon. Pero bakit may mga tao na nasaan na? Bakit hindi na natin nakikitang dumadaan man lamang dito sa simbahan? Kasi sila yung mga naging successful na sa kanilang mga career, sa kanilang mga businesses, na para bang dati
hindi mo kinakailangan ipaliwanag bakit mahalaga na magsimba ka. Pero ngayon, kikwestiyonin ka pa, bakit ako magsisimba? Wala akong oras dyan. Busy ako sa aking mga gawain. May kakilala ba kayong ganyan? Dati masipag magsimba. Dati masipag sumilip man lang sa Poong Nazareno. Pero habang napropromote, habang sumisikat, habang tumatalino, maganda nga po, maganda yung halimbawa na, dati ang daming estudyante ang pumupunta dito sa Quiapo, lalo na kapag magbo-board exam. Sa tuwing magre-review, bago mag-review, magdadasal yan, magsisimba yan dito. Pero magandang tanong, nasaan na siya nung makapasa sa board, nung makagraduate? Bakit naging dahilan yon para hindi ka na magsimba? Yung mga nasa abroad, maiintindihan natin eh. Kasi nasa abroad na sila. No, kaya nga kapag nakakauwi yung mga nasa abroad, talagang sinisikap nilang makadaan dito. Tayo mga naririto, bakit ngayon kini-question mo ang simbahan? Bakit ngayon minamaliit mo pa yung mga turo ng simbahan? Ito yung dating pinangahawakan mo, di ba? Wala kang ibang matatakbuhan o tinatakbuhan kundi ang Poong Jesus Nazareno. Pero bakit ngayon? Sana po hindi tayo yon, no? Sana nananatili tayo doon na kumakapit sa Poong Nazareno kahit may pandemya, lalo tigit ngayon. Na magandang makita na, baka nga isa ito sa palatandaan, bakit hindi natin makita na sa kabila nitong mga tagumpay natin, na narating natin, sa bandang huli, kanino tayo tumatakbo? Sa Nazareno. Kay Jesus. 7 buwan, no, di ba? 7 buwan. Lahat ng pinahalagahan mo, lahat ng ginamit nating dahilan para hindi tayo magbigay ng oras sa Diyos, halos lahat yan nawala at nawawala. Bakit hindi mo yon makita bilang palatandaan na tinatawag tayo ulit ni Jesus? Lapit tayo. Wala talaga ito yung isang katotohanan na wala talaga tayo kapag wala ang Diyos. Minsan pinapatikim lang tayo ng tagumpay eh. Di ba, no? Nagtagumpay ka na. Pero sa kakaunting tagumpay, ang bilis nating ipagpalit, ang bilis nating kaligtaan ang Poong Jesus Nazareno. So ito yung magandang mapagnilayan natin. No, kaya nga, no, siyempre papasalamat tayo sa IATF, no, na ngayon hindi na 100 persons, hindi na 10% capacity, kundi 30%, no, capacity na ang nasa loob. Pwede bang palakpakan natin ang IATF? Na kumbaga makita nila, makita nating lahat, no, na ito yung sign ng kasalukuyang panahon na kapag patuloy tayong lumayo sa Diyos, malaking ang kawalan sa atin. Hindi kawalan sa Diyos ang hindi tayo magsimba, ang hindi tayo magpunta sa Kanya. Hindi kawalan sa Kanya, pero sa atin, malaking kawalan yan. Tayo ang nawawalan. Kaya nawa po mga kapatid, no? Makita natin talaga ngayon sa pandemyang ito kung gaano kahalaga na manatili tayo sa Poong Nazareno, kung gaano kahalaga na kilalanin natin siya bilang Diyos ng ating buhay. Amen? Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo upang ang mga makasalanan ay makipagkasundo na agad sa Panginoon na hukom. Ang ating itutugon, mahabaging Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Mahabaging Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang pakinggan natin sa mga pari na maligaya ang mga taong banal at matapat sa Diyos, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang makita ng lahat ang kasamaan ng aborsyon at ng pagmamalupit ng tao sa kalikasan, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga hukom at mga pulis ay huwag magpataw ng parusang di katumbas ng nagawang kasalanan, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga Kristiyano at mga Muslim sa Mindanao ay mamulat sa masamang dulot ng karahasan at paghihiganti, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinungkob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararanghal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Poong Jesus Nazareno, naming mahal, ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Wag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawa niyo po kami, patawan sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Wag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawa
Awa niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa walang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming patuloy na pagpapasalamat sa lahat ng mga taong nagbibigay ng tulong, nagpapadala ng mga donasyon para patuloy din tayong makapagbigay at makapaghatid ng mga tulong sa mga taong lumalapit po dito sa Quiapo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At nawa ay patuloy po nating unawain, lawakan po ang ating isipan sa kasalukuyang panahon na may mga bagay tayong hindi po pwedeng magawa sa darating na Traslasyon 2021. Pero umaasa pa rin tayo na matutuloy ang pagdiriwang sa ibang pamamaraan. Kaya patuloy tayong magdasal sa Poong Nazareno na pahintulutan ito na mangyari. Na dahil masarap sa ating pakiramdam yung makapagdiwang tayo ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya itong ginagawa po natin ay isang pamamaraan na para maihanda tayo sa kung paano tayo magdiriwang sa January 9. No? Yung ganitong disiplina, ganitong pagpapatupad ng entrance at exit, no? Ay kailangan talaga natin masanay na. So meron tayong 2 buwan ng pag-iinsayo, November, December, simbang gabi, para talagang pag January na, nobinaryo, hindi na mahihirapan ng mga kapulisan para tayo disiplinahin dahil maayos na tayo. At tinitingnan tayo ng IATF kung tayo ba ay magulo, kung tayo ba ay hindi sumusunod sa protocol. Kaya nawa, inihiling namin ang inyong pakikiisa sa mga ipinapatupad nating pagsunod sa IATF protocol. Kaya maraming salamat po sa inyong pasensya, sa inyong pangunawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa pagbabasbas ng banal na tubig, steady lang kayo dyan. Huwag niyo pong dudumugin o susugurin yung magwiwisik ng banal na tubig. Kapag dinumog niyo yan,
ititigil po nila ang pagbabasbas. Kami po ang lalapit sa inyo para magbigay ng basbas. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.